Genesis chapter 14 verse 1 to 4. Nang panahong iyon, sinaharing Amraphel ng Sinar, Ariok ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam at Tidal ng Goyim ay nakipagdigmaan kina Haring Bera ng Sodoma, Birsha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shemeber ng Zeboim at Zoar ng Bela. Tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit ng 13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. Amen. Ang babasahin ko po ngayon ay ang Genesis chapter 14, verse 5 to 8. At sa 14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at mga haring kasama niya. At sinaktan ang mga Rephaim sa Asteroth, Karnaim at mga Suseta sa Ham, at ang mga Emita sa Shabi Sirataim, at ang mga Horeo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang Ilparan na sa tabi ng Ilam, at sila'y nangagbalik at nagsiparoon sa Ismifat na siyang Kades, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amiresita at pati ng mga Amoryo na nagsisitahan sa Sison Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Siboem, at ang hari sa Bela. At sila'y humanay ng pag-ipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Pagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magbahagi sa Genesis chapter 14 verse 9 to 11. Sabi po dito, naipaglaban sila kina Haring Kedorlaomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amraphel ng Sinar, at Haring Ariok ng Elasar. 5 hari laban sa 4 na hari. Ang lambak ng Sidim sa panahong iyon ay may maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto. At nang tumakas ang hari ng Sodoma at ng Gomora kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon, ngunit ang natirang mga kasamahan nila ay tumakas sa kabundukan at sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng mga ari-ariang nasa Sodoma at Gomora, pati ang mga pagkain nila, saka sila umalis. God bless po. Magandang gabi. Ang mabuting salita mula sa libro ni Genesis chapter 14 verses 12 to 14. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreyo. Si Abram at si Mamre, kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner, ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan, ang mabuting salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 14, verse 15 to 20. Kinagabihan, hinati ni Abraham ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban. At natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Hoba, sa hilaga ng Damascus. Binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-arian nito, pati ang mga babae at ang iba pang mga tao. Binasbasan ni Melchizedek si Abraham. Nang umuwi si Abraham matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Sabe.
na tinawag din na lambak ng hari. Sinalubong siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abraham at sinabi, "Naway pagpalain ka, Abraham, ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo." Pagkatapos, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng mga bagay na nakuha nila sa kalaban. Amen po. Genesis chapter 14, verse 21 to 22. Ngayon sinabi ng hari ng Sodom kay Abraham, "Sa iyo na lahat ng ari-arian ko na nabagi mo, pero sa uli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko." Pero sinabi ni Abraham sa hari ng Sodom, "Isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon, ang kataas-taasan Diyos, na siyang lumikha ng langit at mundo." Amen. Genesis chapter 14, verse 23 to 24. Hindi ako ang kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo. Kahit sinulit o kaya itali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anumang para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang kinain ng aking mga tauhan. At pabayaan mo lang sina Aner, Eshcol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan.